The impeachment dies after June 13. There is a particular provision in the Senate rules that jibe with the Constitution, which is when the Senate adjourns sine die, everything dies. You will have to refile in the next Congress. Everything. No, everything. Committee reports, kahit natapos na bills, kahit on third reading already. Once adjourned sine die, the Constitution says it all dies without day, sabi ng sine die. So therefore, whatever the Senate is taking up by dating ng June 13, 1-3, June 13, everything dies. O ngayon, the question is, in the impeachment rules, it says that an impeachment trial must be seen to the end. O pag inumpisahan nila sa June 2 o June 3, tapos pa nila ng June 13, hindi nila matatapos ng June 13. So what will happen? It will cross over, supposed to be, to the 20th Congress. There are people who are saying that yes, it is a carryover. Yeah. Because in 1950 ruling by the Supreme Court says so. But 1950 yun, iba na yung Constitution ng 87. In the last Congress, there is a Supreme Court decision on the Balag versus Senate issue. Yes. That says na pag natapos ang term, pag nag-adjourn sine die, tapos lahat. Oo. So, what does that mean? That means the impeachment dies after June 13. Ayon kay Senator-elect Vicente Sotto III, posibleng humarap sa problema ang impeachment trial ni VP Sara dahil nga sa lungat na patakaran. Kasi ang Senate rules ay nagsasabing natatapos ang lahat ng hindi tapos na gawain sa adjournment sa June 13, habang ang impeachment rules ay nagsasabing dapat ipagpatuloy ang paglilitis hanggang sa may desisyon. Dahil papasok na po ang bagong set ng senators sa 20th Congress, maaaring kailanganin ang desisyon ng Korte Suprema. Tinuligsari ni Soto ang planong independent minority bloc ni Senator Hontiveros dahil ayon sa tradisyon, may majority at may minority lang. So sa tingin nyo po, dapat bang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte kahit matatapos na ang 19th Congress? Ang dami pa naman nilang gustong i-pursue itong impeachment. Matagal na natin sinabi yan, paulit-ulit na yung ating program. Yan. Maraming diferensya yan sa ilalim na sa legal batas. Kaya nga mayroong petisyon sa diba sa malabo na tuloy yan. Tuloy man. Kahit na sino pa lumabas ang tambay ng Pilipino nabag kontra galit siya. So, ano kaya magiging implikasyon niyan, Attorney Sal? Halimbawa, kung ipupush talaga nila, tapos sinong pwedeng managot dyan? Kasi magiging unconstitutional siya, Attorney Sal. Hindi. Yung nasa Supreme Court tutuloy. Kahit na ituloy nila yan, pag dumating ang desisyon. Okay, Attorney Sal, parang meron po tayong na-experience na technical glitch. Hindi pa rin ramdam ng mga Pinoy ang ipinagmamalaking pagbaba ng krimen sa bansa. Anila, mas dumami pa nga raw ngayon ang nagaganap na krimen kumpara noong nakaraang administrasyon. May panawagan din sila sa susunod na PNP chief. Alamin natin ang detalye ng balita sa pagtutok ni Paul Montibon. Ito si Aling Nida, matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng 10 oras ng gabi dahil sa dami ng mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi
Base na rin po sa social media at saka sa TV. Marami pong mga nangyayaring krimen. Para sa akin lang po yun ha. Para sa akin hindi safety yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon, na medyo may takot yung mga taong, yung mga masasamahan loob. Ngayon po kasi parang hindi po sila nasisindak ngayon sa namumuno sa atin. Pero siguro naman po kung bibigyan ng example na meron talagang paparusahan, baka sakali po. Habang si Aling Nica naman may kaparehong saloobin sa pamahalaan, tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. Ligtas ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ano ngayon snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga krimen tulad ng yung nangyari doon sa Joyride. Dahil sinaksak. Kaya hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot. Ang dalawa hindi napigilang ikumpara ang panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasamang loob man nila, bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Tulad namin, ganito yung hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga saksak gang. Pero Noon hindi. Kahit na, example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga mga nagkakarne sa palengke, noon, pwede kang, kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang krimen sa paligid. Baga, nangingilag yung mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi, pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nica sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit nang magpalit ang kanilang liderato. Kung sino man po yung upo na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan. Kasi para sa akin lang po hindi po safety ngayon na naglalakad sa lansangan sa 10 oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala na mga, alam mo na yun kung ano ibig kong sabihin. Yun po para sa akin yun po. Nauna nang ipinaalala ng DILG na hindi dapat ang mga datos o numero ng PNP ang basihan ng pagsasabing ligtas ang publiko. Ang tunay na sukatan ayon sa kanila ay ang pakiramdam ng mga mamamayan kung sila ba ay ligtas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mula nung umupo itong gobyerno na to, walang nangyayari. Mas lalong lumala ang drugs. No, si Duterte, totoo lang, ayoko kay Duterte. Pero binasihan ko yung panahon ni Duterte at saka panahon ngayon, mas okay pa si Duterte. Tama lang yan na sinasabing patayin ang mga adik. Totoo kasi wala silang naidudulot na maganda sa atin lalo na sa mga may bisyo na hindi naman nila kaya, tapos bastos pa sa mga pamilya nila, hindi sila marunong rumespeto ng mga kapwa nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News. Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa pulso na ating taong bayan? Hindi naman bago yan. Matagal lang yan ang nangyayari. 3 taon na. Yun. Yan. Mala. Magandang lagayan natin. Naburan na bumalik natin before 20. Yun, Attorney Sal. Medyo napuputol po ang inyong signal. Pero kaugnay nga dyan, Attorney Sal, ikinibit balikat ni Pangulong Marcos ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan nga mas mababa ang kanyang trust rating sa 32% kumpara kina dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 63% at Vice President Sara Duterte na may 50%. Ani Marcos hindi dapat umasa sa iisang survey at mahalagang alamin ang pinagmulan ng impormasyon. Dagdag pa niya, hindi siya gumagawa ng desisyon para lang tumaas sa survey. So ang point dito, Attorney Sal, sa kabila ng mababang trust rating ni Pangulong Marcos Jr., tama ba na baliwalain niya ito at sabing hindi siya gumagawa ng desisyon batay sa opinyon ng publiko? Pag kanya lang nagiging attitude niya, ano mangyayari sa atin? Kailangan, yun lang, huwag mo na tingnan yung survey. Tingnan mo na yung resulta. Alam mo na kung ano
ang tinig ng bayan. No, pagtanggi, pagkontra, galit, yun ang resulta. Yan, so mapa-survey man o taong bayan ng tatanungin, ganun talaga ang mga sinasabi.